Dagdagan mo pa sa hindi na ho umababang presyo o ang ating pong piso kontra dolyar. Nako, napakataas pa rin. Kaya pihado yung ating pong mga OFW, sila yung paldo ngayon. Yung kanilang pamilya doon sa mga remittances, mga remittance na ipinapadala sa kanilang pamilya. Nako, paldo ngayon. Dahil mas mataas ho yung dolyar. Antangin nyo, kulang-kulang 60 pesos na. Ilan ba yun? Para nagsara sa 59. 59.79 ba yun? Yung pinakahuli. Kaya mabigat pa rin ho mga kapuso para ho sa atin. Yung bigas sa kabila ng sinasabi ng Department of Agriculture na may sapat hong bigas sa ating pong bansa. Pero ang taas ng presyo. Halos na sa ilan na? Aabot na ng 70 yung iba. Yung magandang klase ho ng bigas. 65 to 69 pesos. Damputin si Juan de la Cruz. Mas lalo ho tayong hihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Sana matapos na yung pong gyera na yan. Kahit wala pang ang gyera, hirap ang buhay ng Pilipino, dagdagan mo pa. Super sa balita! Super sa balita! Pero baliwala sa mga adik yan. Kahit mataas ho yung halaga ng illegal drugs, abay, nakakabili pa rin ho yung mga lintik na yan. Tulad nung lagi ho nagtatsat ho sa atin, dyan daw ho sa San Jose, sa may Lumboy, sa pinakadulo niyan. Para bumibili na lang daw ho ng candy dyan. Kumusta na kaya yung yung pong teacher, dyan po sa Araceli na poser. At the same time, addict din. DYSP Super Radyo Super Radyo Balita Balita. At ganun din sa lahat ng mga illegalista dyan po sa Araceli, ganun din sa Cuyo, mga illegalista sa Karagatan. By sa Lunes, magre-report na si Dr. Lloyd sa Palay Adornado bilang Schools Division Superintendent ng DepEd Palawan. Sigurado mga kapuso, yung pong natitirang mga ugat, yung remnants pa ng item for sale. Ingat kayo dahil sabi ni Dr. Adornado, wawalisin ang dapat walisin. Magandang umaga kay Ma'am Lors Raymond Nicanor. Magandang umaga dyan po sa Barangay Salvacion. Kumusta kayo dyan, Ma'am? Lors, lamig din ba? Ay, Sir Jovan Cadlaon, nagbawas na rin daw yung hangin dyan po sa salamat sa Diyos. Dyan po sa Agutaya. Muyan, damal-damal din yung tanan dyan po sa bayan po ng Agutaya. Sigurado napakalamig ho dyan kung malakas pa yung amihan.
nandyan pa ako sa norte, ano ho? Hindi talaga ako tumututok sa, ano eh, mahirap na, baka mag-whistle. Hirap nun. Titingnan ka talaga pag mag-whistle ilong mo. Samantala mga kaibigan, pinaimbestigahan ako ng Philippine National Police. Kaya ingat ha, yung pong mga gasoline station dito po sa Puerto Princesa. Pinaimbestigahan ako ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamagitan ko ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Ang dahilan ng pagsasara ng ilang mga gasoline station kasunod ho ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon ho kay Nartatis, sinatasan niya na yung mga hepe ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa Department of Energy para alamin ang mga dahilan ng biglaang pagsasara ng ilang gasolinahan. Dito ba sa Puerto Princesa, sa ilang gasoline station, yung pong nagsara. Pinangangambahan ang umano'y hoarding at price manipulation sa presyo ng petrolyo. Kaya una na hong, kung inyo pong matatandaan, una na hong humiling, humingi ng tulong ito pong Department of Energy sa PNP dahil wala ko silang police power, ano ho? Sa pagmamanman at pagtugis doon po sa mga gasolinahan na manoy sinasamantala, mga kapuso, yung pong sitwasyon, yung pong nangyayaring sigalot dyan po sa gitna ng silangan at pagsirit ho ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila na mayroon pa ho silang mga stock, mayroon pa hong mga nakaimbak na gasolina o petroleum products pero nagsara para mas may benta ho nila ng mas mataas. Tingnan nga natin kung mayroon hong magagawa ng ating pong PNP sa bagay na yan. Nabatid ho na marami hong mga gasolinahan sa bansa ang biglaan na lamang hong nagsara matapos pong i-anunsyo yung pong price hike. Samantala tiniyak din ng pinuno ng PNP na dinoble ng kanilang hanay ang kanilang pagsisikap bilang tugon sa mga alalahanin ng publiko, lalo na ng mga motorista. Napigilan yung hoarding at yung pong tinatawag na profiteering, ano ho, sa gitna ng nagpapatuloy hong pandaigdigang krisis sa langis. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. At maigpit din ho mga kapuso na binabantayan ng gobyerno aga supply at presyo ng fuel, lalo na matapos pong yung pong kamakailang volatility sa merkado sa gitna ng silangan na nagdulot ho ng pangamba, mga kapuso, sa posibleng kakulangan ako ng supply. Kaya dapat yung ating pong PNP, ano ho, mayroon pong kautusan sa inyo, ating pong PNP chief na kailangan na minomonitor at binabantay ako ninyo. Yung pong mga, lalo na yung mga nagsarang gasoline station. Magandang umaga kay Sir John Fernandez, diyan po sa Bisukay, Cuyo, Palawan. Mayad na timprano, Super Rodel, medyo maramig pa may tidigi sa isla ang Bisukay. Matamang salamat, Sir John Fernandez. Bilib din ako kay Sir John talaga. Lagi hong nakikinig ho sa atin yan. Yan ho yung, kung hindi ako nagkakamali, pamangkin ni dating Ambassador Russian Ambassador Romeo Fernandez. Super sa balita. Super.
At kay Ma'am Adela de Lastimoso Canupin. Umaga sa inyo kasama, ang inyong mga kasama dyan sa radyo, watching from Barangay Mauyan. Salamat po. Umaga rin ho sa inyo, Ma'am Del Canupin. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Yung ating pong sangguniang panlunsod, mayroong resolusyon, di ba, Super Wilmar, na isinusulong dahil na mayroon pong kautusan na inilabas ito pong DSWD. Doon po sa ating pong mga senior citizen na tatanggap ho ng kanilang social pension na dapat yung gagamiting ID, yung pong national ID na. Yung pong pangunahing ID na dapat hong gamitin ng mga senior citizen. Pero may apila ang ating pong konseho na ipagpaliban muna. Ano ho? Yung paggamit ng national ID dahil hindi ho lahat ay nakatanggap na. Ikaw, Super Wilma. Tanggap mo na. Kita ko, hindi ko pa rin natanggap yung aking national ID. Digital ID, meron sa cellphone ko. Pag kailangan ng ID, pinapakita ko lang doon sa cellphone ko. Kaya mukhang umalma yung ilan ho natin mga senior citizen. Ano ho? Ganun din yung kanilang mga kaanak. Paano may ipresenta yung national ID kung hindi pa nga natatanggap ng halos Pilipino? Halos ng ating pong mga kababayan hindi pa nakakatanggap ng kanilang national ID. Hindi naman ho kasalanan ng ating pong mga kababayan. Yan ho'y kasalanan ho ng gobyerno, lalo na ng kakontrata ng PSA. Ilang taon na, hindi pa rin ho natatapos yung pag-iimprinta ng mga national ID na yan. Pag Pilipino talaga, ano ho, dami hong palpak. Pero pag pasalitain mo yung Pilipino, talagang matalino. Matalino talaga. Pati sa kalukuhan nga, matalino Pati pangungurakot sa bayan, matalino. Lahat ng paraan ginagawa para makakulimbat lang ho ng pera ng gobyerno. Mga kapuso, punta na ho natin ang gailan sa ating po mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Suportado ho ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang mga hakbangin na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Bansa na pansamantalang alisin o suspindihin ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng Superradyo kay Board Member Ryan Maminta ng 2nd Distrito ng Palawan at Chairman ng Committee on Energy sa Provincial Board, pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang resolusyon na nakikiusap at sumusuporta sa pagkilos para maging ganap na batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo sa pansamantalang pag-alis o pagsuspinde ng excise tax. Pasado na po Okay. sa third and final reading yung resolution natin na nakikiusap, sumusuporta sa pagkilos at sa pinal ng mga gawain ng Kongreso para maging ganap na batas ang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang alisin muna yung excise taxes sa fuel products para yung lubhang pagtaas nitong nakaraang linggo at yung susunod pa mga araw ay mabawasan naman ng kahit pa paano. Super sa balita! Super sa balita! Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig. Ito pong si Board Member Ryan Maminta, ay 2nd Distrito po ng lalawigan po ng Palawan at Chairman ng Committee on Energy sa Provincial Board. DYSP Super
Super Radyo, Balita. Nakatakda rin ho ang pakiusapan ng bukal ang mga oil player na hinay-hinay lang sa pagtaas sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayon ho sa bukal, mga dating stocks pamano, nagmanga ito nakalipas na linggo, naman tumataas ang presyo dahil ina-anticipate ng mga ito na hindi titigil ang pagtaas. Kaya mano kumukuha ang mga ito ng kanilang kapital para makakuha muli ng supply. Ang mga pakiusap natin sa mga oil companies na gagawin natin sa Lunes, ang pandinig ng pakikiharap sa kanila para mapakiusapan na baka pwede namang wag sagad-sagad. Talagang sila dito, kita sila dito pag nagkataon Previous stocks pa ito ng mga nakaraang mga linggo, tapos ngayon ang sinasabi may stock pa naman tayo. Kaya tumataas yung presyo kasi in-anticipate nila na hindi titigil yung pagtaas. Kumukuha na sila ng kapital para makakuha uli ng supply. Ay kung biglang buwaba yung produktong petrolyo dahil natapos na yung gera sa mga susunod na araw o nagkaroon na ng mga usapan, kasunduan para hindi na ipagpatuloy, buksan yung tinatawag na Strait of Hormuz halimbawa para lang maampatan yung pagbulusok ng ekonomiya ng buong mundo, ay baka naman mapakiusapan natin sila na wag din sobra-sobra yung pagtaas. Kasi pag bumaba naman yan sa mga susunod na araw sa world market, kumbaga ang salitang kanto dyan, paldo yung ating mga gasolinahan. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ng tinig ni Board Member Ryan Maminta. DYSB Super Radyo, Balita. Ang tamang oras sa Pilipinas sa 5:30 na ho ng umaga, mga kapuso, saglit lang ho. Mga kapuso, muling sumayin ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa umaga numero 1. At inyo po ang tabayanan, mga kaibigan, ang mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Super sa Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa oras na ito. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay panahon. Amihan pa rin, mga kapuso, ang nakaapekto sa Luzon at inaasahan ng mga pag-ulan na dulot ng amihan sa bahaging norte ng ating pong bansa. Samantalang Western Visayas sa Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahihinang pag-ulan dahil ho sa amihan. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, ang lalawigan ng Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas sa mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa ilagan-silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay panahon. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:44 na ho ng umaga. Samantala, mga kaibigan, si Mapanga Balita. Isang lalaki ang patay matapos pong malunod habang nangangawil sa Nagtabon Beach sa Barangay Bakungan dito sa lungsod. Super Radio, Police Report. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Pasok! Ng buhay ng matagpuan kahapon ng umaga
ang isang lalaki na paulat na nawawala matapos umanong mga wila sa sitio Nagtabon, Barangay Bakungan sa lungsod ng Puerto Princesa itong bandang alas 10 ng umaga ng linggo. Ayon sa isa sa mga kasama ng biktima, 3 mano silang nangangawil sa lugar, ngunit magkakaiba umano ang kanilang pwesto. Nang hanapin nila ang biktima, wala na ito sa lugar sa kanyang pinagpwestuhan na nasa gilid lamang din ng pangpang at hindi nila alam kung saan ito napunta. Agad umano nila itong hinanap, baka lumipat lamang ito ng pwesto, ngunit hindi nila ito natagpuan kaya humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Nagsagawa naman ng Joint Research and Rescue Operation ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan posible umanong hinampas ng malakas na alon ng biktima habang nangangawil dahilan upang ito ay mahulog sa dagat. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Alas 5:46 na hunang umaga mga kapuso. Super sa Balita. Super sa Balita. Kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Samantala, mahigit 1.7 bilyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo na-recover naman ang mga otoridad sa Rizal, Palawan. Super Radio Police Report. Namiho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super Kenneth Calomres, mayroon pong karagdagang balita. Pasok! Na-recover ng mga otoridad ang malaking halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation sa sitio Katiringan, Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Ayon sa 2nd Special Operation Unit Maritime Group Palawan, nakatanggap umano sila ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa umano'y pagtatago ng mga smuggled na sigarilyo sa lugar. Agad naman sila nagkasa ng operasyon kasama ang iba pang law enforcement unit, ngunit nakatakas umano ang 2 sospek na nasa likod ng pag-iingat ng mga naturang sigarilyo. Sa naturang operasyon, umabot umano sa 119 assorted master cases na sigarilyo ang na-recover na tinatayang nagkakalaga ng aabot sa higit kumulang 1,785,000 pesos. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:48 na ho ng umaga mga kapuso. Super sa Balita. Super sa Balita. Samantala si Bapag Balita, nagsagawa ng home visitation sa pamagitan ng Pantawid Pamilya Pilipino Program at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bayan po ng Rojas o sa ilang barangay sa bayan ng Rojas sa pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Local Youth Development Office ng naturang bayan para sa mga kabataang pansamantalang huminto na ho sa pag-aaral. Yan po sa Barangay Bagong Bayan at Barangay Tumarbong. Sa ulat ay nilabas na DSWD, layunin ng naturang aktibidad na makausap, mabigyan ng gabay at maikayat ang mga kabataan na muling pahalagahan ang edukasyon at ipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Sa tulong ng Barangay Council at Sangguniang Kabataan, nagsagawa ng team ng Youth Development Sessions, counseling at pamahagi ng food packs bilang suporta sa mga kabataan at sa kanilang pamilya sa pamagitan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan. Ganun din ang mga barangay officials
ski leaders, patuloy na ipapakita na sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, mas maraming kabataan ang maaabot at mabibigyan ng pagkakataong makabalik sa pag-aaral at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy naman na nagsisilbing tulay ng pag-asa ang 4Ps para sa mga kabataang nangangarap na makamit ang kanilang mga pangarap. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Mega price hike ng produktong petrolyo kasado na. Dapat na ho maghanda at maghigpit ng kanilang sinturon. Ngayon po mga kababayan, ganun din ang mga motorista dahil sinaasahan na panibagong malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa isang oil industry source, batay sa resulta ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa nakalipas na 4 na araw, tataas ang presyo ng diesel ngayong araw mula 20 o 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos kada litro. Kita nyo yan, kulang-kulang na ho, 24 pesos. Samantala, nasa 12 pesos at 90 sentimos naman hanggang 16 pesos and 60 centavos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Sa kerosene naman, posibleng tumaas ito ng 6 hanggang 6 at 90 sentimos hanggang 8 pesos at 90 sentimos kada litro. Sinabi ng source sa oil industry na maaaring mapunta sa mas mataas na bahagi ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa inaasahang magiging mataas din ang resulta ng kalakalan sa Minoplat sa Singapore Maps noong nakalipas na araw ng Biyernes. Ngayong araw nagkasunod mga fuel retailer na hatiin upang unti-unti ang magiging malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Alas 5:53 na ho ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Kaya sa ating pong mga kababayan, nako, napakabigat ho. Kaya lang may mga reklamo ng ating pong mga kapuso. Meron na ho mga jeep at multicab na galing ho ng Irawan na ayaw hong magpasakay ng pasahero kapag hindi ho diretso ng bayan o ng poblasyon ng lungsod ng Puerto Princesa. Nako, bawal ho yan. Ano ho? Kunin ninyo yung plaka ng mga jeep na yan at multicab na ayaw ho magpasakay sa inyo kung kayo ho ay hindi diretso ng poblasyon ng ating pong lungsod. Bawal po yan. Yung refusal to convey passengers ay yan po ay pinagbabawal at may kaukulang multa para doon po sa ating pong mga driver ng jeep at saka multicab. May kakibat ho yung penalty at multa, yung pong pwede ho kayong matanggalan ko ng prangkisa. Mayroon na hong magtataas ng presyo ng pamasahe. Pero sa ating po mga multicab, jeep, at ganoon din ang mga shuttle van, dapat yan, antayin pa yung yung ilalabas ng kautusan ng LTFRB. Pero yung bus at ilang shuttle van na biyahing bahaging norte ng ating pong lalawigan, noong nakalipas pa lang ho na linggo, mayroon akong may mga nagsipagtaasan na ng pamasahe.
At kahapon, doon po sa impormasyon na nakarating ho sa atin, yung Rojas, yung dating 270 pesos na pamasahe ay naging 300 pesos na rin. Alas 5:55 na ho ng umaga, mga kapuso. Super sa balita. Super sa balita. Samantala mga kaibigan, si Bapanga Balita, nakahanda na hong maglingkod bilang Schools Division Superintendent ng DepEd Palawan si Dr. Lloyd Palay Adornado. Ito'y kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong STS sa DepEd Palawan. Ay kay Dr. Adornado, natanggap na rin ito ang kautusan para sa pagtatalaga sa kanya. At sa araw na Lunes, Marso 23, ay magre-report na ito sa kanyang tanggapan bilang bagong Schools Division Superintendent ng Sangay ng Kagawaran ng Edukasyon sa Palawan. Kagabi ko rin lang po nakuha at officially po natin pong order na dyan nga po ako maasahin. Kasi mahirap maniwala po ng mga kwento nang wala po tayong pinangahawakan na order. Regarding po sa official na pagpunta po dyan, marami pa pong asikasuhin pa rin mga permahan dito. Pero nag-usap din po kami ng aking kapalit dito sa FPO Occidental Mindoro na sa March 19, Webes, aantayin ko po siya na mag-turn over din muna ako sa kanya. So, bibiyahe na po kami awan ng Diyos dyan during weekend. Officially, magre-report na po ako. Ready to serve ang buong Palawan sa March 23, Monday po. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa kanyang pagbabalik sa DepEd Palawan, siniguro nito maayos na pamalakad sa Division Office ng DepEd. Iniyak ni Adornado na lahat ng gagawin nito ay nakaangkla sa mga pulisiya at panuntunan ng Kagawaran ng Edukasyon. Asahan umano sa kanya ng mga taga-Palawan na wala itong gagawing taliwas sa mga dapat ipatupad sa sangay ng Kagawaran ng Edukasyon sa lalawigan. Alam niyo naman, wala akong issue dito sa aking pinagservisyon kahit nung ako ay nasa Puerto Princesa City pa. Pinalaki po ako at ganitong edad, alam niyo naman ang aming pamilya. Sa maayos po tayo pagganap sa ating tungkulin. At lalong-lalo na alam ko ang pinagdadaanan ng bawat isang Palawenyo o Palawenya sa atin. Ano na po, napakasimple lang. Wala akong deviation sa DepEd policies, rules and regulations. Wala po akong gagawin na taliwas kung ano po ang dapat ipatupad. Yun po ang maaasahan ng bawat isa po sa atin sa lalawigan ng Palawan. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Balita. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Dr. Lloyd Palay Adornado, ang bagong Schools Division Superintendent na lalawigan po ng Palawan. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa kaugnay na balita, kabilang umano sa mga unang gagawin ni Dr. Adornado ang specific task o partikular na trabaho at function ng dalawang Assistant Schools Division Superintendent at magkakaroon umano ng konting calibration sa mga gawain ng ESDS. Magiging transparent at consultative pagdating sa mga gagawin desisyon upang alam umano ng lahat ang bawat gawain at may direksyon ang bawat isa. Internal in nature ang mga pagbabago. Number one is, ano po ba ang specific tasks and functions po ng dalawang ASDS natin? Magkakaroon pa kami ng konting calibration ng kanilang gawain. At number one, ako po ay alam po ng lahat dito sa aking pinaglilingkuran. Hands-on po sa aking mga trabaho. At kung meron ng mga decisions na ako po ay hiningi sa lahat o sa mga kasamahan ko po, ito po ay magiging consultative at ang lahat po ay transparent. Alam ang bawat gawain, alam ang desisyon, alam ang patutunguhan
ng may direksyon po ang bawat isa sa amin. Super sa balita! Super sa balita! Mga kapusong inyo pong napakinggan ang tinig ni Dr. Lloyd Palayadornado, ang nagbabalik ho na Superintendent ng DepEd Palawan. DYSP Super! DYSP Super! Radyo Super Radyo Balita! Balita! Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super sa balita! Super sa balita! Samantala mga kaibigan, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Konsihal at Board Member Jake Tan, ang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan, yung pong may akda ng resolusyon para kung makabalik sa lalawigan ng Palawan. Ito pong si DepEd Palawan Superintendent Dr. Lloyd Palay Adornado. Natutuwa man siya dahil dininig ng DepEd ang kanilang kahilingan na maibalik si Dr. Adornado sa lalawigan ng Palawan para sa 2 taon na natitira bago ito magretiro sa serbisyo. Opo, salamat sa Diyos at pinakinggan ng pamunuan ng DepEd ang ating kaunting kahilingan o resolution na ibalik nila sa Palawan or dito ulit bigay na kanyang serbisyo sa kanyang huling 2 taon as ating SDS. Siya po yung unang naisip nung ginagawa ko po yung resolution. At tiwala po tayo sa kanyang kakayahan as SDS dito sa Palawan. Oho. In case na hindi po napagbigyan ng DepEd, may option po ba tayo or ano po yung or may plan B po, board member, sir? Ang plan B po natin ay magre-request ulit tayo. Mga kapusang inyo po napakinggan si Board Member Jake Tan, yung pong kinatawan ng mga konsihal yan sa ating pong Sangguniang Panlalawigan. Ang kanilang plan B daw kung hindi pa pinagbigyan ng DepEd, ulitin pa rin nila uli na request ni Ma'am Adornado na yung pong i-assign sa Palawan. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kapuso, naging basihan umano nila para hilingin sa DepEd na ibalik sa lalawigan si Dr. Adornado ay sa kadahilan ng alam nito kung paano pamunuan ang mga guro at no comment naman siya sa nakalipas na superintendent ng DepEd, kaya tumaasa silang malaki ang maitutulong nito sa lalawigan ng Palawan. Siyempre, sir, unang-una, alam na kagad niya dito sa Palawan. Alam niya kung paano pamunuan yung mga kapwa niya teachers dito sa Palawan, especially mga Palawenyo. Wala na po ako mag-comment doon sa nakalipas. Dito na po ako mag-comment sa present at future. So, optimistic. We're hoping na talagang at alam ko naman na malaki ang kanyang matutulong dito sa ating mga teachers sa Palawan. So si Dr. Lloyd na sagot at pag-asa ng DepEd Palawan, board? Opo, yun na po. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super sa balita! Super sa balita! Samantala natutuwa naman si Board Member Tan sa mga nakita mga comments sa social media na binabati si Dr. Adornado na karamihan sa mga ito ay mga guro at positibo ang kanilang pag-welcome kay Dr. Adornado sa lalawigan. Yun nga po,
siyempre una-una natuwa ako nung nakita ko sa comment section Mm. ng ating mga Facebook pages, no? Karamihan po doon ay mga teacher congratulating her na dito na uli siya madidestino sa Palawan. So natuwa ako na positive yung pag-welcome sa kanya dito sa Palawan. Oho. So, at least kahit pa paano ay nanumbalik din yung sigla ng ating mga teachers. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ng inyo pong napakinggan ang mga naging pahayag nito pong si Board Member Jake Tan, ang may akda para maibalik sa lalawigan po ng Palawan. Ito pong si Dr. Lloyd Palay Adornado. Super sa balita. Super sa balita. Ulit tumpak niyo pong mga orasan, mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas. 12 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita sa naging panayam naman ng Super Radio kay Senior Fire Officer 3 Raymond Hortiliano ng City Fire. Sa ngayon ay nakapagtala na raw ho sila ng isang structural fire at siyam na grass fire ngayong buwan ng Marso. Yes po, magandang umaga po no from Puerto Princesa City Fire Station, Fire Officer 3 Hortiliano, at magandang umaga sa inyong stasyon at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Ngayong Marso po, meron po tayong naitala na isang structural fire. Yun nga po yung naganap nung Sabado. Okay. At meron po tayong siyam na grass fire naman po ngayong buwan ng Marso. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. 13 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita, kung saan isa sa mga dahilan ng grass fire ay ang pagsusunog ng basura, at dahil sa malakas ang hangin ay naililipad ang mga maliliit na apoy sa mga tuyod na damo. Kaya't kung may mga ganong aktibidad ay agad i-report sa kanilang opisina. Okay po, no, mostly yung mga grass fire po natin dahil nga po sa improper disposal ng ating mga waste. So ang ginagawa po nila, sinusunog po nila. So hindi na na-control. Opo, kasamaan palad nga po, malakas nga po ang hangin. Siya pong dahilan, yung mga flying embers galing doon sa basura na sinusunog nila, lumilipat po sa mga tuyong dahon ng kadamuhan po natin. Na siyang nagiging sanhi po ng malawakang grass fire po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang sa amin lang, kung may mga ganong aktibidades yung ating mga kababayan, no, maaari po kayong magpunta sa aming himpilan, no, at pwede po tayong mag-conduct ng investigation doon sa mga individual na nakikita po natin na nagsusunog sa mga kanilang kabahayan o kanilang kalupaan para po magkaroon ng benefits para sa kanila. Super sa balita. Super sa balita. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin kong balita, may ordinansa naman noon na nagsasabing bawal magsunog sa lungsod at may parusa kapag napatunayan na nagsusunog ng mga basura ngunit hindi ito naipatutupad ng husto. Kaya't hiling nito sa lahat na pag may mga ganong aktibidad ay dapat din pong agad na maaksyonan. Actually po, hindi po pwede dahil po may mga ordinansa po tayo na bawal magsunod dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Clean Air Act.
may kaukulan pong parusa ang mahuhuli po o mapapatunayan na siya ay nagsusunog ng ng kanilang mga basurahan. Oo, pero parang matamlay kasi yung implementasyon at pagpapatupad ng batas na yun, mga regulasyon ng ganun, kaya wala namang nasasampulan, kaya tuloy lang yung ilan nating mga kababayan, Sir Raymond. Kaya nga po, kaya ang hiling-hiling po namin sa mga kababayan po natin, pag may mga illegal na pagsusunog na aktibidades, yung mga kababayan po natin o kapitbahay po natin, itawag niyo po agad sa amin para po ma-actionan po natin siya. Makakandak tayo ng investigation, kung sa talaga siya may testigo, may complainant, makapagsampa po tayo ng kaso. Laban po doon sa mga nagtatangka o nagsusunog ng kanilang mga waste o kadamuhan sa paligid. Dahil po bawal po yun sa base sa barangay ordinance po natin. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. 17 minuto na mga kapuso, makalipas pang alas 6 po ng umaga. DYSB Super Radio Balita. Samantala, base naman umano sa inisyal na investigasyon sa nangyaring sunog sa barangay Tinigiban ay ang naiwang apoy sa lutuan ang isa sa tinitingnan dahilan sa nangyaring sunog base sa mga testigo sa lugar. Yes po, lumalabas po sa mga statement ng mga witness po natin at potential witness po natin, ang statement po nila, dahil po sa open flame. Okay. Pag sinabi natin open flame, yung mga apoy na napabayaan o ginagamit sa loob ng kabahayan na napabayaan kaya nag-cause ng sunog. Oho, maaring sakalan, maaring sa lutuan, yung mga ganun po, sir? Yes po. Actually, yun po yung tinitignan natin. Dahil po sa lutuan na ginagamit po ng ating may-ari ng bahay. Na siya rin pong kinukonfirma po natin sa kanya, kaya po inimbitahan natin siya sa estasyon para po makuhaan ng full statement at ma-interview na rin po natin siya. So, para po sa proseso po ng ating pagkandak ng investigation. Super sa balita! Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni Fire Officer 3 Raymond Hordiliano ng Bureau of Fire Protection ng Puerto Princesa. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ulit tumpak niyo po mga orasan, mga kaibigan. Ang tamang oras sa Pilipinas, alas 6:19 na ko ng umaga. Super sa balita! Samantala, abot umano sa 4 na kabahayan natupok ng apoy. Habang 6 na pamilya naman ang biktima at may isang nagtamo ng second-degree burn sa katawan. Habang lumilikas mga kapuso na agad namang nabigyan ng agarang atensyong medikal. Opo, in total po ng 4 residential structural building na made of light combustible material na may 6 po na pamilya na naging biktima po ng sunog. Sa casualty po, wala po tayong casualty pero po meron po tayong isang reported na injured na nagtamo ng second-degree burn sa kanyang left upper back ng kanyang katawan. Base po sa kanya, natutulog na po siya ng oras na yon. Nagising siya dahil sa init at yun na rin po yung time na paglabas niya, nagtamo na po siya ng second-degree burn. Na agad naman kung nalapatan ng pangunang lunas at naitawag natin sa hero para madala po siya sa hospital at matugunan po yung pangangailangan ng kanyang injury. DYSB Super Radio Balita. Mga kaibigan, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super sa balita! Wala man o kasintao sa bahay na pinagmulan ng apoy na sinasabing umalis at di umano naiwan ang kanya niluluto, mga kapuso.
Yung mga kapitbahay po, may mga tao po doon, pero po doon sa pinagmulan ng apoy, o pinagmulan ng sunog, wala pong tao nung nangyari po yung sunog. Ayun, yung sinasabing umalis, naiwan po, o yung kanyang pinaglulutuan. Yes po, yun nga po. Kaya po, pagbalik na, sunog na po at hindi na na-control. O sunog na po, tupok na po yung bahay niya. DYSP Super Radio Balita. Samantala may paalala naman na si Fire Officer 3 Hortiliano sa publiko na maging maingat, umiwas sa sunog dahil madalas nagsisimula ang sunog ay sa kawalan ng disiplina. At upang hindi magkaroon ng sunog, bunutin ang mga appliances kapag hindi na ginagamit. At sa mga nagluluto naman ay bantayan ito habang sa may mga malalapad na lupain ay huwag gamitin ang apoy sa paglilinis nito. Yes po, sa Puerto Princesa City Fire Station, wala po kaming sawa na nagpapaalala sa mga kababayan po natin na pag-iwas sa sunog, magsisimula po sa atin. No? Magkaroon po sana tayo ng disiplina o responsibilidad, maging responsible lang po tayo para po makaiwas tayo sa sunog. Sa mga paalala po sa mga paggamit ng mga electrical appliances, gamitin po natin ng wasto at nasa tamang kondisyon. At pag hindi na po ginagamit, itanggalin na po sa pagkakasaksak para maiwasan po yung overheat ng ating mga appliances. Sa mga nagluluto naman, no, sa mga kasama po natin na sa pagdating sa kusina, bantayan po yung niluluto natin para po maiwasan natin yung sunog. At muli, sa mga may malalapad na kalupaan na may tinubuan na ng damo at ngayon tuyo na, huwag po natin gamitin yung apoy para panglinis ng mga kadamuhan po natin. At kung hindi po talaga maiwasan na magkasunog, maaari po kayong tumawag sa 0964-945-2971 para po agarin din po namin kayo marespondihan. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, si Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, ang tagapagsalita ng City Fire sa Puerto Princesa. DYSP Super Radio. Mga kapuso, tayo po ay nakikipag-ugnayan na sa DOST Pag-asa Station. Mag-update muna ho tayo, lagay ng ating pong panahon. Si Sir Mark Macolor ang ating pong makakaugnayan. Update sa lagay ho ng ating pong panahon. Sir Mark, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po, Sir Ren. Sa ating mga kapatid rin na mga kapatid na ating naman ngayong araw. Hiran pa rin sa Northeast Monsoon sa Luzon at maging sa natitirang bahagi ng Luzon. Medyo may nahihip pa rin ang ating amihan. Sa ating natitirang bahagi ng bansa ay localized thunderstorms lamang po ang ating in-expect. Dito po sa atin sa Palawan, somehow, meron pa rin pagbugso ng mahinang amihan. At pero in-expect natin this week magkakaroon ng transition papunta sa eastern. Wala naman tayong in-expect na bagyo ngayong week na ito. Ang ating satellite image ngayong oras na ito, tinitignan natin halos buong bahagi ng Pilipinas, maging buong bahagi ng Palawan. Wala tayong nakikita ang mga pag-ulan ngayong oras na ito. Clear skies tayo, kasama po yung ating mga isla. So the next 2 to 3 days, wala rin tayong nakikitang significant na maramihang pag-ulan. Most likely nasa 1 millimeters to 10 millimeters of rainfall lamang ang ating makikita dahil yan sa mga posibleng thunderstorms na ating mga posibleng maranasan. Ang ating heat index, wala rin masyadong significant
napagtaas sa buong bahagi ng Palawan Mhm. dahil nga may pag-ihip ang ating anihan ng mga nakaraang araw. Most likely sa susunod na linggo, titignan natin baka tumaas na ulit yung ating heat index. Ang ating karagatan dito sa may Sulusi ay 1.5 metro lamang. Maging dito sa may southern part ng West Philippine Sea ay nasa 1.5 metro. Dito naman sa may bandang norte ng West Philippine Sea ay umabot hanggang 2.5 metro. Medyo mababa na rin compare sa mga nakaraan dahil nakaraan mas malakas talaga yung ating alon dyan. Ating araw ay umigat kaninang 6:11 ng umaga dito ng 6:15 ng hapon mula sa Pag-asa, Mars, Bacolod at Candelaria. Bantay Panahon! Mga kapuso, si Sir Mark Macolor ng DOST Pag-asa Station. Maraming salamat, Sir Mark, at ganoon din sa inyo pong mga kasamahan dyan po sa Pag-asa o DOST Pag-asa Station dito po sa lungsod at lalawigan ako ng Palawan. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin yan po sa Tubataka. Abay, doon po sa inilabas pong ulat ng Department of Social Welfare and Development Office o ng DSWD, sa Abril 1, simula sa Abril 1, mga kapuso, sa pagbibigay ho o payout ng social pension ng mga indigent senior citizen, yung pangunahing ID na gagamitin nila ay yung pong national ID na. Kaya dito po sa ating pong konseho sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Sangguniang Panlungsod, mayroon pong kahilingan, na ipagpaliban at naaprubahan kaagad, na huwag munang ipatupad ng DSWD. Iyon pong paggamit ho ng national ID dahil hindi naman ho lahat may national ID na o may PhilSys ID na. Pero yan ho nung last year pa, di ba? Nabanggit ni Sir Moral, ni John Rod Moral, na ganun na nga. Ngayong taon talagang ipatutupad na ho ng DSWD na yung pong magiging basihan na yung ID na dapat gamitin para sa pagkakakilanlan ng isang senior citizen ay national ID na. Bagay, hindi ho natin masisi ang ating pong mga kababayan dahil hanggang ngayon, wala pa talagang kami mismo. Dito po sa Super Radio, mukhang iilan lang ang mayroon na national ID. Kaya humiling ho ang ating pong City Council sa pamagitan po ng isang resolusyon na akda ni si Consial Elgin ba? Yung may akda ng naturang resolusyon. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw po ng Martes, Marso 17, 2026. Kami ang inyong pong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para ho sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyong pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan po ang fake news. Dapat totoo.